Kamusta mga idol? Welcome sa aking channel at ito ang Lodi Gadgets TV. Okay mga idol, today ngayong araw ay re-reviewin natin itong pinakabagong mid-range phone ni Realme ngayong 2023. Ito ang Realme 10 Pro 5G. Marami na nga tech vlogger yung nag-review nito kaya siguro mas i-real talk na lang natin. So ang SRP nga nito ay 16,999 o 17,000, pero kung isa katulad ko sa nakabili noong launch date nito noong February 15, ang early bird price nga lang nito ay 15,000 lang mga idol. Tanong dyan ay kamusta naman kaya ang kanyang performance? Una nga ang kanyang build and design, pangalawa yung kanyang screen, pangatlo yung kanyang camera performance, pang-apat yung kanyang processor kung maganda nga ba pang gaming, at panghuli yung kanyang thermals kung mabilis din ba siyang uminit, at syempre kung matipid din ba siya sa battery. Kaya wag na natin patagalin, tara simulan na natin. Check muna natin kung ano yung kasama niya sa loob ng box. Bali na unbox ko na siya mga idol. Recap na lang natin kung ano yung kasama niya sa package. Okay, bukod dito sa mismong unit ay meron din siyang kasamang smoke jelly case, 33 watts na fast charger, Type-C cord, pin ejector tool, quick start guide at warranty card. Wala lang siyang kasamang earphone. Balik tayo sa mismong unit. Bali ang kulay na meron tayo ay itong dark matter. Available din sa Nebula Blue at Hyperspace. Punta na tayo sa kanyang build and design. Dito sa likod ay made of plastic tapos matte finish. Mukha siyang Liam Pino mga idol. Pero kapag hinawakan mo ay makinis siya. Nandito rin yung kanyang dual camera module na mamaya ay pag-uusapan natin. Sa right side nandyan yung kanyang volume rocker, power button, at the same time fingerprint scanner. Sa left side nandyan yung kanyang SIM tray. On top nandyan naman yung kanyang secondary speaker at secondary microphone. Sa bottom part naman nandyan yung kanyang primary speaker, Type-C port, primary microphone at 3.5 headphone jack. Fairness ay solid din talaga yung feeling kapag hawak mo itong si Realme 10 Pro 5G dahil nga pa box type na rin yung kanyang design, kaya okay na okay yung grip kapag hawak mo siya. Iwas dulas na rin mga idol. Ngayon ay punta na tayo sa kanyang display. Meron itong 6.72 IPS LCD display na merong 1080p na resolution, 120Hz refresh rate at 240 sampling rate. Kahit sabi mo hindi siya naka-AMOLED ay talaga maganda rin naman yung display netong si Realme 10 Pro 5G. Sharp and detailed at okay na okay din yung kanyang color reproduction na talagang punchy rin yung color. At isa pa sa napansin ko sa kanya ay itong kanyang napakanipis na 1mm side bezels. Kaya naman meron itong 93.76 screen to body ratio. Tapos ang kagandahan pa niya ay pwede natin i-customize yung kanyang screen color. Pwede natin iset sa vivid na mas prepare ko, pwede rin sa natural, o di naman kaya baguhin yung kanyang color temperature. Tapos nga ay naka wideband level 1 na rin siya, kaya makakapanood tayo ng mga full HD videos sa mga movie streaming site or apps, lalo na sa Netflix. Partneran mo pa ng maganda at malakas na dual speaker na pwedeng isagad hanggang 200%, pero I suggest na wag nating isagad para mas solid o buo yung sounds na ibibigay niya. Ngayon dito na tayo sa kanyang camera performance. Meron itong dual camera setup, 108 megapixel na main shooter at itong kanyang portrait lens na sana ay ginawa na lang nilang ultra wide na mas kapaki-pakinabang. At ito yung mga sample pictures ko gamit yung kanyang 108 megapixel main sensor. Maganda naman yung kinalabasan ng mga sample pictures ko. Hindi man siya yung may pinakamalinis na 108 megapixel na nasubukan ko, pero still enough pa rin naman yung details na nakuha ko at maganda rin yung kanyang color temperature. Punchy yung kanyang color pero hindi naman siya oversaturated at halos malapit pa rin naman sa kanyang natural color. At kahit tirik yung araw ay still na manage niya pa rin na bigyan tayo ng magandang details. Sa kanyang selfie camera naman ay nagandaan ako. Pasado yung kanyang skin tone, enough din yung kanyang details, at sakto lang din yung kanyang beautification. Kaya sa mga mahilig mag selfie dyan, ay tiyak na magugustuhan nyo to mga idol.
Isa pa sa kanyang magandang camera features ay ang kanyang night mode, dahil kung makikita nyo ay talagang mas bibigyan niya tayo ng more lights at more details. Punta naman tayo sa kanyang video recording. Dito ay medyo nabitin ako dahil hanggang 1080p nga lang yung kanyang quality, at sa ganitong presyo ay sana ay ginawa na nilang 4K o at least 2K man lang. Pero kahit papano ay bumawi naman siya dahil meron siyang EIS o Electronic Image Stabilization. Meron din siya na kung tawagin ay dual video mode, kung saan pwede kang mag-record gamit yung kanyang front and rear camera ng sabay mga idol. Sa kanyang battery naman ay meron itong 5000 mAh na battery, supported dyan ng 33 watts fast charging. Kaya dito from 0 to 100% ay aabutin lang tayo ng 1 hour and 15 minutes. At syempre tulad ng dati ay susubukan din natin siya ng 1 hour straight sa gaming. Check natin kung ilang percent ang mababawas. Pero this time ay mobile data na ang ating gagamitin at simulan natin sa 70%. Okay, after 1 hour ng non-stop usage ay 50% ang natira, bali 20% ang nabawas. May kalakasan yan mga idol, pero isang factor na rin dyan ay dahil data nga ang ating gamit. At di hamak na mas malakas kumonsumo ng battery compare kapag naka-wifi lang tayo. At last ay ang kanyang gaming performance. So ang processor nga na itong si Realme 10 Pro 5G ay Snapdragon 6955G, 6nm na CPU at Adreno 690 na GPU. Merong 8GB RAM plus 8GB RAM Fusion na para sa akin ay gimmick lang naman. Tapos ay 256 na storage. At eto naman ang kanyang Antutu score. So 417,000 points mga idol. At nung nakita ko nga itong Antutu score niya ay bigla ko naalala itong si Infinix Zero 5G 2023. Bakit mga idol? Dahil mas mataas ang kanyang Antutu score na konti na lang ay halos umabot na ng 500,000 points. Tapos nga ay di hamak na mas mura siya, kaya baka gawan din natin sila na comparison, kaya make sure to subscribe. Simulan natin dito sa Call of Duty Mobile at ang settings na meron tayo ay very high graphics at max frame rate. Pero pag sinit natin sa very high graphics ay bababa tayo sa very high frame rate. Pero kung gusto mo naman ng max frame rate ay bababa tayo sa high graphics, which is mas prefer ko dahil para sa akin ay mas mahalaga na nakamax ang ating frame rate para mas smooth yung ating gaming experience. At para naman sa mga gumagamit ng gyro, syempre expected na natin na accurate yung kanyang gyro or better aiming. At tulad ng inaasahan ay smooth naman yung gameplay natin dito sa Battle Royale. Wala naman ako na-encounter na lag o frame drop. Napaka-responsive din ng ating karakter. Talagang okay na okay din yung kanyang graphics. Punta naman tayo sa Mobile Legends. Dito ay medyo nagtaka ako dahil hanggang high lang yung kanyang frame rate pero hanggang ultra naman yung kanyang graphics. Pero para sa akin ay okay lang naman dahil kahit hanggang high lang yung kanyang frame rate ay still umabot pa rin naman tayo sa 60 FPS, which is nakalimit din naman talaga sa 60 FPS itong si Mobile Legends. So sa madaling salita, kahit pa sabihin mong meron tayong ultra frame rate ay hanggang 60 FPS pa rin yung ibibigay niya.
Kaya smooth na smooth pa rin yung gameplay natin dito. Walang lag at wala ring frame drop. At isa pa ay maganda rin yung kanyang graphics dahil kahit hindi siya AMOLED ay masasabi kong isa itong si Realme 10 Pro 5G sa merong magandang IPS LCD display. Dahil talagang sharp and detailed yung kanyang graphics, vibrant din yung kanyang color reproduction, kaya buhay na buhay yung kanyang animation effects. At last dito sa Genshin Impact, low settings sa 30 FPS tayo dito by default at sa ganyan settings ay maayos naman natin siyang malalaro. Pwede mo rin namang ilagay sa 45 FPS at still ay maayos mo pa rin naman siyang malalaro. O di naman kaya sa medium graphics at 30 FPS, hanggang dyan lang settings yung may i-recommend ko para mas maayos natin siyang malaro para hindi rin agad uminit itong unit natin. Dahil kahit sabi mong naka 6nm na chipset itong si Realme 10 Pro 5G, ay talagang mabigat din naman na laro itong si Genshin Impact. At pagdating naman sa kanyang thermal after 1 hour na gamit natin siya for gaming ay bahagyang uminit siya, pero para sa akin ay sakto lang naman. Hindi naman siya kasing init compare sa mga naka 12nm na chipset, kaya para sa akin ay pwede sa matagalang laro itong si Realme 10 Pro 5G. Okay mga idol, ngayon kung ako ang tatanungin kung sulit nga ba itong si Realme 10 Pro 5G, ito ay para sa akin lang naman. Hindi ko siya mailalagay sa kategoryang sulit. Dahil sa ganitong price point nga sa ibang brand ay meron ka ng mas malakas na chipset, naka-AMOLED screen at merong 4K video recording. Kaya mailalagay ko siya sa kategoryang sakto lang o pwede na. Pwede na lalo na kung isa ka sa nakakuha noong early bird price niya na 15,000 lang. Plus 2K na nga yan mga idol. At sa ganyang presyo nga ay hindi na rin naman masama ang ino-offer na itong si Realme 10 Pro 5G. Meron ka ng trending na design na box type tulad ng sa iPhone, manipis na side bezels, center punch hole, tapos ay naka-dual speaker na rin yan. Mabilis na charging speed, 108 megapixel na main sensor, at decent gaming performance na pwede na sa mga casual gamers. Ang hindi ko lang nagustuhan sa kanya ay limited lang sa 1080p yung kanyang video recording, so kung naghahanap ka ng phone na gagamitin mo pang vlog, yung tipong kakariri mo yung pagbablog, ay siguro pas mo na ako dito. Kaya kung may extra budget ka pa ay siguro dumiretso ko na lang sa Pro Plus version niya na Realme 10 Pro Plus 5G dahil halos lahat nga ng kulang dito ay meron sa kanya mga idol. Okay, so sana nakatulong mga idol at kung gusto mo ng mga ganitong klaseng tech review ay huwag mo kalimutang mag-subscribe, i-click na rin yung notification bell para maging updated ka sa mga susunod kong tech review. Hanggang dito na lang mga idol. Salamat and peace!